Mr. Anjo Iliana abay nanawagan at nakiusap kay CEO, President at Chairman ng TV5 ni si Mr. Manny Pangilinan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz podcasts. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video. Of course, guys, pasalamatan po for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Viral pa rin at pinag-uusapan si Mr. Anjo Iliana dahil sa kanyang mga patama at kung saan meron po siyang viral video na tila baga nananawagan siya kay Mr. Manny Pangilinan na chairman ng TV5 kung saan nag-work at nagtatrabaho ang Itbulaga at doon din po nagtatrabaho si Miss Christy Permin. So dahil po dito ay talaga namang tahasan niyang binanggit, no? Ito pong si Christy, yung reklamo niya, pati po si chairman of the board na si Mr. Manny Pangilinan. Sabi niya, si Christy Permin ay tumanggi sa box reveal ni Anjo Iliana, sayang yung oras. So ganito po yung sinabi niya, Christy Permin declines Anjo Iliana's offer to live interview. Marami pa tayo mapagbibigyan ng oras sa kapakinap-pakinabang. At saka kahit ayoko sa walang utang na loob, diba? Yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan. So dahil dyan, eto ngayon ang pakiusap nitong si Mr. Anjo Iliana at sagot niya dito kay Christy, panoorin natin. L5. Mr. Pangilinan, problema kayo sa mga tao nyo dyan. Itong si Christy Permin, sinisirahan ako. Hindi man lang ako inimbita. Gusto kong pumunta dyan para depensahan yung sarili ko. Ayaw. Nananawag. Naku, huwag niyong bigyan ng trabaho yan. Walang utang na loob yan. Isang araw kayo naman ang kakagating niyan. Nawagan niya lang mismo, Tito Sen, inaano po ako ng to. Siyempre, ang sinisigaw niyo, one for all for one. Yes. Ayan. Saan ba natin napapanood yan? Ay, di siyempre, sa isang running, non-time show. Na Anong running? Longest running noon-time show ang It Bulaga. One for all for one. Sugod! Kasi di ba nagkakaisa sila? Oo. Well, at kasi Tama yung pasok niya Sa ngayon. pinag-anuhan nito ng kanilang dating kasama na si Anjo Iliana. Dating Dabarkads. Dating Dabarkads. Kasi di ba, siyempre, sino pa ba magkakampi-kampi? Di siyempre yung tayo Lalo ko nasa tama. Yes. Oo. At saka ito, yung mga kalaban nito na Anjo, nasa tama lang naman sila. Siyempre, kahit sino ba naman na maling-mali naman talaga ang ginawa ni Anjo. Oo, yun ang sigaw talaga lahat na parang Dabarkads ka nga namin, di ba? Kung sa iba nang galing yan, kauna-unawa. Ayun. Pero dalawang Dekada ka dekada. Oo. Tapos winasak mo yung programang nagpala sa iyo. So ano ang sinasabi nila? Ano daw ang sabi doon ni Alan Kay, nabalitaan niya na tatakbo pala ito si Anjo bilang senador sa 2028. Ay, correct ko yan. Oo. Ang gusto raw ng mga followers niya, tumakbo siyang pangulo. Ay, inaano Ay, siya? Pangulo! Pangulo, oo. grabe. Kaya lang sabi raw niya, dahan-dahan, di mahina ang kalaban, senador na lang. Ay, oo. diba? Kaya nagsalita agad-agad si Alan Kay. Nagsalita ka agad si Alan Kay, sabi nila, naku, wag ka na tumakbo pang pagulo ka lang dyan. Tama naman. Oo, diba? At saka yung pagtanaw ng utang na loob, sunod-sunod yung bira ni Alan Kay. Kasi si Alan matanaw to ng utang na Oo. loob. At saka siya yung mapagpahalaga. Siya yung pinakamatagal ding Dabarkads doon. Kaya alam niya yung Siya yung namumuno. Correct. Kaya alam Yung niya nagkakatiwalaan. Totoo. At saka tama lang yung mga punto ni Alan Kay. Yung humingi ka na minsan ng nababalikan, hindi ka tinanggap, ganyan na ginagawa mo, nag-iingay ka na. Yung pagtanaw ng utang na loob, hindi mo pinaghalagaan, siniraan mo kagad yung mga tao. Mali yun, sasabihin mo pa yung programa. Ano daw ang mayroon sa Itbulaga? Sindikato. Sindikato. Oo. Oo, di ba? Totoo yan. Siyempre, pag sinabi yung sindikato, alam mo to lahat to damay-damay, di ba? Kasi lahat sila nagtatrabaho. Oo. Totoo yun. At sinabi ni Bossing Vic Soto bilang isa sa timon ng Itbulaga, Tito Vic and Joey of course, sinabi niya na kung meron ka mang alam na anumang kapintasan o kwento tungkol sa isang tao, dapat hindi ganyan ang ginagawa mo. Dapat. Kasi ang sabi niya, their mistakes is not your success. Tama naman yon. Kaya dapat talaga, idinadaan yan sa isang mabuting proseso, pakikipag-usap, na hawak mo pa rin ang dignidad at ang respeto. Tama. Diba? At saka dapat yung mga ganun, kaya siya na-provoke, diba? Dahil sa mga trolls. Dapat tinawagan niya lang mismo, Tito Sen, inaano po ako ng to kasi po, hindi po ako sanay sa ganito, baka po, ano po ba ito, diba? Para nalaman. Hindi dapat, kung ako naman si Tito Sen, Oo. sasagot ko. Hindi sila trolls, unang-una. Yo, Mga para legit malaman niya lang kaagad. sila. Reaksyonaryo lang sila. Nagsalita ka kasi, hindi ko sila mapipigilan. Kung ipagtanggol man nila ako. Alam mo, gustong palabasin ni Anjo Iliana na mula sa kawalan ay bigla na lang siyang binira. Yun. Oo. Diba? Na hindi niya alam, nag-ugat ito
ito dahil sa kanyang paglalay. Sa mga salita mo. Iyan yung ugat. Reaksyonaryo lang itong mga taong to, pati yung mga tinatawag mong trolls at bashers. Kung wala kang binitiwang salita, wala ka rin tatanggapin pabalik. Ganun lang yun. Oo. Karma lang yan eh. Kung ano yung ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. Kasi baka nakalimutan niya ngayon ang social media talaga talagang Napaka-makapangyarihan. Correct. Kahit hindi sinasabi ng isang tao, sinabi lang sa social media, syempre ikaw naman, ay sinabi niya pala ito na walang kumpirmasyon, nagsalita ka na agad. Ano naman ang sabi ni Joey De Leon ng henyo? Naku, ang sabi nga ni Joey Henyo, may mga tao talagang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Malayo ang tingin. Totoo Ay, yan. oo. Napakahalaga pa naman sa ating kultura yung pagtanaw ng utang na loob. Number 1 po yan. At yan po yung katangian na tumatakbo ng habang panahon. Di ba pag sinabi, ay, mabuting tao yan, mabait yan, mapagpahalaga yan, marunong tumanaw ng utang na loob. Eh kung wala kang utang na loob, naku, huwag niyong bigyan ng trabaho yan, walang utang na loob yan. Isang araw kayo naman ang kakagating yan. Correct. At saka minsan, Diba? iba na sa sobrang matagal. Kunyari, tayo nagkahiwa-hiwalay. Tapos wala kang narinig na kahit ano na, ay, alam mo ba, kahit nagtatingala sa kamay, hindi nagsalita ng ano, sige, bigyan pa natin yan. Alam mo, may ganun eh. Alam mo kami ni Diba? Wendell, nagkaroon kami ng alitan. Diba? Naalala mo? Yung sa radyo. Bis na pagbigyan ni Miss Christy Permin ang pakiusap or ang request nitong si Mr. Angeliana na magkaroon sila ng live interview sa so-called box reveal na sinasabi nito ay tinanggihan niya ito dahil ayaw niya daw di umano sa mga taong walang utang na loob. So dahil dyan ay napilitan nga si Mr. Angeliana na manawagan dito po kay Mr. Manny Pangilinan kasi hindi nga tinanggap ng veteran entertainment reporter na si Christy Permin ang hamon ng aktor na si Anjo Iliana na interview nito sa kanyang programa sa pamamagitan ng Zoom. Ayon kay Christy, sayang lamang ang oras. Inireklamo ni Anjo ang madalas sa pagbabatiko sa kanya ni Christy sa mga programa nito. Mula nang magbanta ang aktor na ilalantad niya ang mga babaeng karelasyon di umano ni Senate President Tito Soto. Ayon pa dito sa live broadcast ni Anjo sa vlog nitong Webes, November 6, 2025, hinamon niyang interviewin siya ng kanyang itinuturing na kumare. Mensahe ni Anjo kay Christy, kamusta po kayo maring ate Christy Permin? Christy Permin, grabe naman kayo makabanat sa akin. Sabi niya, magre-request sana ako Pwede niyo ba akong i-live bukas? Live tayo bukas, Christy Permin. Dultal di ba, ang tapang-tapang ninyo, Christy Permin, halatang halata namang ikaw bata ni Tito Sen, di ba? Sabi niya. Idiniin ni Anjo na nagkasundo sila sa kampo ni Senator Soto na magkaroon ng ceasefire. Saad niya, ang usapan naming ceasefire, ibig sabihin nun is stop firing, wala nang siraan, wala nang batuhan. Pero ilang araw mo na akong binabanatan kanina, binanatan mo na naman ako, di ba nga ceasefire na? So ano lumalabas nito? Hinala ni Anjo, may kinalaman si Senator Soto sa patuloy na pagbanat sa kanya ni Christy. Pagkastigo ni Anjo, sinabi ba sa'yo Tito Sen na Christy, ikaw na bahalang bumanat kay Anjo. Alam ko namang pareho kayong taga Channel 5. Hindi naman nagsasalita si Christy Permin kung walang blessing at nagpapaalam sa inyo. Hinamon muli ni Anjo si Christy na i-guess siya nito at bibigyan niya umano ang veterans reporter ng regalo. Dire-diretsong payag ni Anjo, i-live mo ako bukas, tayo dito. Bibigyan kita ng regalo. Anong regalo ko sa'yo? Box, bubuksan ko yung box. May re-reveal ako sa'yong babae dahil ikaw naman ang mahilig magtanong. Itanong mo kung sinong babae yung ilalabas ko nga. Kukuwento ko sa'yo, total nagkakatarantaduan naman dito. Meron ng usapan na ceasefire, binabanatan mo ko. So Christy Permin, hinaman ko po kayo kung talagang matapang kayo. Alam mo naman yung telepono ko, tawagan mo ko tapos tayo, tapos mag-box reveal ako. Mag-box reveal ako sa'yo ng isang chicks. Bahala ka na magtanong kung sino yung chicks na yon at kung ano ang kaugnayan niya sa usapan natin. Explain ko ng buong buo. Kung talaga matapang kayo, Christy, kasi banat kayo na banat, nananahimik ako dito. Ayaw niyo akong tawagan. Kung talagang matapang ka, sana'y makarating ito kay Christy Permin. Hinahamon kita, mag-usap tayo sa Zoom. So, dahil po dyan ay dinecline, So, dinecline po yan ni Miss Christy Permin. Yung panawagan niya kasi nakaabot na nga ito doon kay Christy Permin dahil wala daw siyang oras para kay Angeliana na sinabi nga nitong walang utang na loob. So, dahil dyan ay nanawagan po siya dito po kay chairman, Manny Pangilinan. Pero hanggang sa ngayon ay deadma pa rin at tila bagay hindi siya welcome sa TV5 para sa kanyang hiling. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.